Mayor, Vice Mayor Chi Atienza, ang ating mga minamahal na kapwa halal ng bayan, Congressman Ernix Dionisio, parang taga-Morsak yung sumigaw na yun. Congressman Joel Chua, Congressman Giselle Maceda, Congressman Erwin Cheng, Majority Floor Leader Mon Yopangco, at mga konsehal ng Maynila. Pareho, Manila. Except kay Ian. Ayaw ba? Alam mo ba yung tinanting mo? Maraming salamat. At siyempre, ang ating ginagalang din na matagal naglingkod sa atin sa Maynila, ang ating minamahal Congresswoman Sandy Ocampo. At matagal din naglingkod sa atin sa lungsod ng Maynila, Congressman Amado Bagatsing. At mga galing pang halal, department heads, stakeholders, the business sector, organization, NGOs, POs, the youth of Manila, the future of the city. To our fellow elected officials in the barangayan, sa lahat ng 896 barangays sa lungsod ng Maynila. Sa ating partner, hindi sa City Hall, sa bahay. Dining, my wife, at pangalawang babae ko sa buhay, dalawang pong babae ko, ang ating minamahal na Frances, she's been helping around without a fee. DY, wala. But anyway, welcome, and let me, I don't want to take much of your time. I know that all of you have mga gawain din kayo, but to the department heads of the City of Manila, magandang umaga. Sandang araw na po nagsimula na tayo'y manungkulan dahil sa sigaw ng taong bayan, bumalik ka na. Pero parang pag kinukwenta-kwenta ko, parang taunan yung 100 araw na yun. Masakit sa katawan. But be that as it may, sabi nga sa isang kasabihan sa Ingles, it is not the years in your life that count. It is the life in your years. Sa pamamahala naman, what matters are not the days in your term, but what you have done to make each day matter to the people you serve. With the ground running, and that is literal, as I have committed to you last inaugural session. Naunang aksyon kaysa inaugurasyon. Gawa bago salita. 100 days ago, we were left not only with the mountains of debt,
but also with the mountains of garbage. 100 days ago, I was expecting to inherit a clean city, but what I got instead was a dirty one. Trash-littered city streets, which were full of uncollected garbage. The stain of bad governance also left its mark on city finances, which weighed down by billions of unpaid commercial obligation. Kaya mas minabuti ko munang eskubahin ang Maynila, alisin ang mga libag, kinuskos ang katubyutan ng ating lungsod na kinakarap. Hindi po yan one-day gimmick, pero whole year program. Wash, rinse, repeat. Wash, rinse, until it becomes a habit. Eh bakit ba tayo porsigido dyan? Kasi sa paglilinis ay hindi lang daily activity of the city government, but a daily lesson to teach the people by example na maging zero tolerant tayo sa dumi at walang kaayusan. Sa loob ng 2 linggo, bago po natin naibalik agad ang normal na garbage collection sa City of Manila. Bagay na ipinagpapasalamat sa kapwa ko kawani ng Bawalang Lungsod. Palakpakan natin ang mga taga-DPS. We owe it to them. Araw-araw, gabi-gabi. Talagang yung mga bulo-bunduking basura ay talagang isinantabi nila lahat. Inabot lahat. Dahil lang gusto ko gumising kayo sa bagong administrasyon na parang walang nangyaring dumi ng nakaraan. Sa engineering, sa MDRR mo, thank you very much sa kanila. Ano ang mensahe hatid nito sa Manileño at sa buong mundo? May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Hindi na siya MIA or what you call missing in action. As we proclaim to the world that Manila is now open for business, we also warn bad actors that is now close to crime. Hindi tayo ulay kung walang pakundangan ng paglabag ng mga batas, lalo na sa ginagawang tanghaling tapat sa gitna ng karamihan. Kaya yung mga akyat truck ng atin, umanatag kayo, araw-araw, pinapakain po natin sila. Binigyan pa natin ng gwardiya. Lahat ngayon ng mga nakalawit natin sa atin, nasa poyo na po. We will not stop until they stop. They may succeed from time to time, but the law will catch up. And we will put things in right order. The danger of petty crimes becoming common at naging image ng gobyerno that is so inefficient and cannot even resolve street crimes caught on camera. There are no big crimes or small crimes. There is only crime. Kung hindi masagpo, ano na lang ikakantsaw sa atin ng mga gustong mamuhunan?
sa ating lungsod. Mga Dolonges, hindi natin masumpo, paano na kaya ang mga tunay na tulisan? Maliban sa kalinisan, kaayusan ng pagsumpo ng krimen ay ating tinutukan. Kaya naman, tumaas ng 9.2% ang crime solution efficiency ng Manila Police District. Ang ibig pong sabihin, as I have promised sa mga Dolonges at tulisan sa Maynila, yes, I may not prevent you harming others. But if we fail in preventing you, I guarantee you, sa masulok kayo ng Pilipinas, tatalupang ko ang buong Pilipinas, mapapanagot ko kayo sa mata ng batas dito sa lungsod ng Maynila. This is the rationale why we began our term with ground war of hitting the ground running after crooks and hitting the streets, cleaning it, lighting it, and clearing it of obstruction. Alinsunod na rin sa mga ipinangako ko, matapos natin inilapat ang ating kamay sa Biblia, that I will build a smart government. And by smart government, a strict smart government. Na ang pagbabago hindi kailangan na sa PowerPoint lang, pero kita sa ebidensya ng kalsada. Streets rid of garbage, streets free of running, streets lighted at night, streets where commerce and traffic can do and coexist. Bakit ito ang focus natin? Simple lamang po. To show proof of concept that Manila is now under new management. One that makes sure that laws are implemented, rules are followed, basic courtesy is extended, problems are solved, and complaints are acted upon. On this, I walk the talk, we walk the talk on the city streets. Ang Torre na City Hall ay hindi ivory tower ng alkalde nyo. Ang alkalde ay nasa lansangan, hindi nakaposas sa kanyang upuan. May limandang ang ating outside engagement mula Hunyo at 30 ng mananghali hanggang Oktubre 7 ng taong ito. Hindi kasama ang mga impromptu o madalian ng inspeksyon sa kalye, sa estero at bagketa. Mayorship is also an outdoor sport. I cannot push for more change if I am a desk-bound pencil pusher or always behind a laptop screen. To inspire people, we must lead by example, not simply to exhort or encourage from the rear, but be there out on the front. A viable leadership is the one that is visible. Tulad ng naganap, makailan lamang noong September 21. Nasaksiyan natin